Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jay Elacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang buong pagkatao ni Ziking ay nasagasaan ng puting liwanag. Ang galit na puting liwanag ay tumalon sa paligid niya na parang galit na dragon, at tila ang puting liwanag na ito ang nagpapasakit sa buong pagkatao ni Ziking. Purple Love. Nagmamadaling sumigaw si Aaron at mabilis na sumugod, sinusubukang abutin at hilahin si Ziking. Ngunit ang nakakaramdam ng kakilakilabot sa mga tao ay nang si Aaron ay lalapit na upang tulungan si Ziking. Wala siyang intensyon na makipag-ugnayan sa puting ilaw, at ang pakikipag-ugnayan sa isa sa kanila ay hawakan ang 10,000 volt na mataas na boltahe. Ang isang pagsabog sa pagitan ng kidlat at bato ay hindi lamang direktang yumanig sa Aaron pabalik ng ilang hakbang, ngunit nakaramdam din ng matinding sakit sa kanyang kamay ng ilang sandali. Ang galing! Nagulat si Aaron na umupo sa lupa at tumingin sa kumukulot na puting liwanag. Nagulat siya saglit, masyadong nakakatakot ang takot. Ang pagpindot lamang dito ay may napakalakas na kapangyarihang anti-paglunok. Kung kasama ka, hindi mo na kailangang isipin kung paano ka masasaktan. Hanggang ngayon, mas nauunawaan ni Han Sanchen kung bakit napaka-reserve ni Ziking at kung bakit siya tumatawag ng napakalungkot at napakasakit ng paggalaw. Ngunit dahil dito, labis na nag-aalala ang Aaron sa oras na ito. Sa ilalim ng mabangis na puting liwanag, labis na nagdurusa si Ziking. Paano niya siya matutulungan? Sa pagtingin kay Ziking na gumulong-gulong pa rin sa sakit, halos nag-aalala si Aaron. Ilang sandali pa, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, mamatay. Biglang gumamit si Han Sanchen ng enerhiya sa kanyang kamay. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumawid sa kanyang puso, direktang tinapik niya si Ziking. Alam niyang diretso siyang mapapa-atres at sobrang sasakit sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanya, at mas lalo siyang magdurusa kung kailangan niyang dumaan sa mga puting ilaw na ito. Ngunit dumanas din si Ziking ng ganoong dilema dahil nailigtas niya si Ivory. Sa makatuwid, dapat talagang subukan ni Han Sanchen ang lahat para iligtas siya. Tamang-tama, gaya ng inaasahan ni Aaron, nang hawakan niyang muli ang puting enerhiya gamit ang kanyang enerhiyang kamay, ang sakit ay nagmula mismo sa bone marrow at pagkatapos ay baliw na tumama sa kanyang buong katawan. Ano ang empatiya? Ang Aaron ngayon ay perpektong binibigyang kahulugan ang kahulugan ng salitang ito, ngunit kung mayroon siyang pagpipilian, mas gugustuhin ng Aaron na hindi magkaroon ng ganitong karanasan. Sobrang sakit talaga ng sakit. Sa ilang lawak, ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa itim na hangin ni Yeshijun. Pakiramdam niya ay mawawasak ang buong katawan niya. Ngunit dahil dito, ang Aaron, na may ganoong karanasan, ay tila mas komportableng harapin. Sa ilalim ng masakit na kagat, pinigilan ni Aaron na iunat ang kanyang kamay ng diretso kay Ziking. Bumangon ka. Sa sandaling nakagat niya ang kanyang mga ngipin, tuluyang nabali ni Aaron ang kanyang kamay sa puting liwanag. Matapos direktang hawakan si Ziking, agad na tinapik ng malaking kamay na may enerhiya si Ziking sa kanyang balikat. Shit! Ang mas matinding sakit ay biglang tumama muli sa kanyang noo. Nakaramdam pa nga ng sobrang sakit si Aaron na kahit na nagtiis siya, ang kanyang mga kalamnan ay hindi namamalayan na kumikibot. Ngunit sa oras na ito, wala siyang dahilan para sumuko at direktang sinuportahan ito. Ang enerhiya sa kanyang kamay ay biglang dumaan sa likod ni Ziking at direktang pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling ang enerhiya ay halos pumasok sa kanyang katawan, Aaron ay ganap na hanggal. Sa oras na ito, ang katawan ni Ziking ay parang isang flash flood. Ang lahat ng enerhiya sa katawan ay ganap sa isang lubhang magulong antas. Sila ay tumalon ng ligaw at baliw na humahampas,
Tulad ng isang taong inaalihan ng kasamaan, paano naging ganoon? Sumimangot si Han Sanchen at sabay na itinoon ang kanyang enerhiya. Pinilit niyang dumaan sa irritable energy sa katawan ni Ziking at mabilis na lumangoy sa kanyang meridian, parang may hinahanap siya. Di nagtagal, pagkatapos ng isang lap, ang Aaron ay mas nalito, naglaho ang munting Heiren na nakapaligid sa munting mahirap at kakaiba, hindi lang ito nawala, pati ang munting Heiren ay tuluyang nawala. Kung hindi pa nakita ni Aaron ang ganitong uri ng bagay, iisipin ng Aaron wala na, kakaiba, paano ito mangyayari, kahit na ang lalaki ay may malay, sinubukan niyang labanan ang kanyang selyo sa simula, ngunit ang unang bagay ay na kahit na gusto niyang makatakas, kailangan niyang basagin ang kanyang selyo, kahit na masira nito ang selyo nito, palagi itong umiiral sa katawan ni Ziking. Saan napunta ito? Ito ba? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang utak ni Aaron ay biglang may naisip na kakaiba ngunit nakakatakot na ideya. Hindi ang maliit na bagay na ito ang naglipat ng frontline kasama ang maraming puting enerhiya at tumakbo kay Ivory noong ginagamot niya si Ivory kanina. Tama ba? Bagamat ang ideyang ito ay lubhang kakaiba at walang katotohanan, tila ang posibilidad na ito ay hindi may aalis kaugnay ng pagsabog sa bahay na kawayan ni Ivory ngayon lamang. Pumasok ito sa katawan ni Ivory at nagdulot ng napakalaking pagsabog ng ilang sandali dahil sa maladjustment at iba pang dahilan. Gayunpaman, dahil si Ivory ang bagong host nito, dapat nitong siguruhin ang kaligtasan ni Ivory, kaya lumitaw ang kakaibang phenomenon ng Bamboo House. Ito ay may katuturan at maaaring ipaliwanag. Para naman kay Ziking, napakasimple rin ito. Bigla siyang humiwalay sa isang bagay na matagal nang sumusunod sa kanya. Bagamat nakakapinsala sa kanya ang bagay na iyon, hindi ito nakamamatay, ngunit palagi niyang sinusundan siya sa mahabang panahon. Bigla na lang itong nawala na nagresulta sa kaguluhan sa kanyang katawan. Sa makatuwid, normal na matrigger ang modelo ngayon. Parami ng parami ang ganyan. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi maglakas loob na mag-aksaya ng kanyang paghuhusga, dahil kahit na maipaliwanag nito ang mga ito, may pag-aalinlangan na lubos na binabawasan ang mga posibilidad na ito. Kung ang taong ito ay napakatalino at marunong magpalit ng katawan, hindi siya dapat pumili ng katawan tulad ni Ivory. Hindi nito nakita ang mapa, at hindi nito alam na hindi maaaring mamatay si Ivory. Mula sa pananaw nito, nagbabago ito mula sa isang perpektong immortal na katawan sa isang katawan na hindi kasing ganda ng immortal na katawan, at ang katawan ay lubhang nakakalason. Kumbaga, kung hindi katangahan ay hindi na niya magagawa ang ganoong bagay. And, to take a step back, even if this guy is really stupid, he can't do such thing out of instinct. Kaya ano ang nangyayari? Hindi na siya nakayanan at sa wakas ay sumugod siya kay Baineng. Ang tanging magagawa ngayon ni Aaron ay gamitin ang sarili niyang lakas para tulungan si Ziking na patatagin ang nakakabaliw na enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tulungan siyang ayusin ang mga meridian na nasira ng epekto ng enerhiya. Pagkalipas ng ilang minuto, pawisan at namumutla na ang Aaron. Nakakabaliw din ang pagkonsumo at walang katapusang sakit. Sa makatuwid, kahit na ito ay kasing lakas ng Aaron, nagsisimula itong maging mas at mas hindi mabata sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, naging maayos ang pag-aayos. Sa pagpupumilit ni Han Sanchen, muling inayos ang mga meridian, at ang abnormal na pagkamayamutan ay nagsimulang maging matatag. Nagsimulang hamupa ang sakit ni Ziking. Bagamat may tumatalon pa ring puting liwanag sa kanyang katawan, hindi man lang sapat ang antas ng sakit para gamulong siya sa kinauupuan, lalo pa siyang mapasigaw. Nang makitang siya ay nasa stable na kondisyon, handa na rin si Aaron na bawiin ang kanyang lakas para magpahinga. Ngunit nang bawiin ni Aaron ang kanyang lakas at ang kanyang kamay, tatayo na sana siya, ngunit biglang huminto ng manhid, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, na para bang may nahanap siya. Hindi. Sa mahabang panahon, bumulong si Aaron. Pagkatapos ay tiniis niyang muli ang sakit at hinampes ng lakas si Ziking sa likod. Kakaiba. Nang bawiin niya ang enerhiya kanina, parang naramdaman niyang may lumitaw sa mga meridian. Bagamat dumaan ito, anong insight ang Aaron pinapakiramdaman niya hindi niya ito naramdaman. Kapag inilagay niya ang lahat ng uri ng enerhiya sa mga meridian, wala siyang lakas, ngunit wala siyang enerhiya. Isa ba itong ilusyon?
Marahil ay hindi masyadong mag-iisip ang Aaron sa mga ordinaryong panahon, ngunit ngayon maraming kakaibang bagay ang higit na nauugnay sa mga problema ni na Ivory at Ziking. Paano hindi masusuri ng mabuti ang Aaron, bawiin ang kanyang kamay at mag-iniksyon ng enerhiya ng maraming beses sa isang hilera, kailangang suriin ito ng malinaw ni Han Sanshi, ngunit ang lahat ay tila walang ginagamit. Hindi ko sinabi kay Aaron na ngayon lang ay ilusyon lang, binawi muli ang kanyang kamay, nahulog si Aaron sa pagmumuni-muni, dahil ba talaga sa sobrang sakit at pagkaubos niya, at nag-ilusyon siya ng ilang sandali, mukhang malamang, ngunit biglang namuo ang mga mata ni Aaron. Hindi ba dapat siya shit, is it storytelling channel sa YouTube? Shit tito mo diba? Ang Aaron ay nagbigay ng mahinang bulyo. Nang hindi binabawasan ang kanyang kamay, pilit niyang idinilat ang makalangit na mata, at pagkatapos ay inipon ang kanyang lakas upang muling pumasok sa katawan ni Ziking. Kasabay nito, baliw na iniskan ng makalangit na mata ang bawat pulgada ng mga meridian ni Ziking. Ngunit kahit na gayon, ang lahat ay napaka-normal sa lahat ng paraan. Ang fucking na ito ay nagpagulo ng Aaron. Dati niyang inisip kung ang kawawang Chi sa maliit na itim na lugar ay gumamit ng ilang uri ng pagbabalat kayo at nilinlang ang kanyang sarili sa panahon ng kanyang sariling survey. Sa makatuwid, direktang pinili ng Aaron ang makalangit na mata para sa pangalawang survey sa oras na ito. Ngunit sa kasalukuyan, kahit nasa ilalim ng mata ng langit, walang kakaiba, na hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng Aaron lubhang nalilito. Masyado ba talaga siyang nag-aalala? Pagkatapos ng maraming digmaan, paulit-ulit ang mga aksidente dito. Ang Aaron ay pisikal at mental na pagod. Parang normal lang ang magkaroon ng hallucinations. Ngunit ang Aaron ay minsan matigas ang ulo, lalo na kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Minsan hindi siya tumatama sa South Wall at hindi lumilingon. Gayunpaman, ang Aaron ay ganap na naiiba mula sa ordinaryong katigasan ng ulo dahil hindi siya nagsasagawa ng walang isip na katigasan ng ulo ayon sa kanyang pagkatao. Sa oras na ito, nabawi niya ang kanyang lakas, maingat na naaalala ito, at pagkatapos ay alerto siya, o may pantasya at nararamdaman kung paano siya nanggaling sa sandaling iyon. Marahil ay makakahanap tayo ng ilang mga pahiwatig dito. Habang kalmado si Han Sanchen at seryosong nag-iisip, tila nag-isip siya ng ilang maliliit na detalye sa lalong madaling panahon. Nang magkaroon ng ganitong pakiramdam, unang natanggap ni Aaron ang magulong kapangyarihan, at pagkatapos ay dahan-daang binawi ang huling bakas ng kanyang sariling kapangyarihan ng Nomenan. Oo, dahil ang unang pakikipag-ugnay sa oras na iyon, ang matinding sakit ay naging sanhi ng Aaron na hindi makatagal. Si Aaron ay tao rin. Natural, mayroon siyang limitasyon sa pagpapaubaya sa sobrang sakit. Sa makatuwid, sa wakas ay pinili niyang tulungan si Ziking na patatagin ang kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng kaguluhan at protektahan ang kanyang braso gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Pagkatapos ng paunang paggamot, syempre binawi ni Aaron ang magulong kapangyarihang ginamit upang gamutin ang lilang emosyon, at pagkatapos ay binawi ang kanyang kapangyarihang Nomenan. Iyon ang buong proseso. Gayunpaman, dahil sa pagkatuklas ng mga pahiwatig sa ibang pagkakataon, ang Aaron beses na pagtatangka ni Han ay upang subukan lamang sa kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit wala siyang anumang proteksyon para sa kanyang sarili. Mahirap ba? Sa pag-iisip nito, biglang nagrally ng lakas si Aaron. Sa pagkakataong ito, binaligtad lang niya ang kanyang kalikasan, pinrotektahan ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng kaguluhan, at puwersahang pinasok ang katawan ni Ziking gamit ang kapangyarihan ng kanyang sariling katawan. Sa orihinal, pinanghahawakan lamang ni Aaron ang saloobin ng pagsubok, ngunit ito ang pagtatangka na hindi niya maisip. Natagpuan lamang ng Aaron ang nakakagulat na bagong mundo. Upang maging eksakto, ang katawan ni Ziking ay pareho sa oras na ito, at sa pangkalahatan ay walang katulad ng naunang ginalugad, ngunit ang kakaiba ay sa ilalim ng makalangit na mata ng Aaron sa oras na ito, ang lahat ng mga lugar kung saan dumaan ang kapangyarihan ng Aaron ay nag-iwan ng bakas, ng mga marka. Parang ang tunay na enerhiya ni Ziking ay parang isang bukol ng gatas na gatas, at ang enerhiya ng Aaron ay parang coincidence power. Nasira ito sa lahat ng paraan, nag-iiwan ng bakas ng kapangyarihan ng Aaron. Ito ay kakaiba. Paano ito nangyari? Bagamat kakaiba ang Aaron, hindi huminto ang kanyang lakas at nagpatuloy sa paggalugad sa lahat ng paraan. Sa patuloy na paggalugad ng Aaron, unti-unti, tila nagsimulang mangyari muli ang mga bagong sitwasyon.
Tila sa proseso ng pagsulong, nadama niya na ang ilang mga bagay ay palaging umiiral sa paligid ng kanyang sariling lakas, hindi lamang sumusunod sa lahat ng paraan, ngunit kahit na nabangga sa kanyang sariling lakas ng maraming beses. Ang banggaan na ito ang nagpasimula sa Aaron na mag-isip ng higit at higit na kung ano ang talagang hindi isang ilusyon, ngunit isang tunay na pag-iral, dahil ang kasalukuyang damdamin ng dalawa ay halos magkapareho. Nagbigay ito ng malaking paghihikayat sa Aaron, ngunit kasabay nito, lalo pang nalito ang Aaron. Dahil sa oras na ito, ang arrow, na nagbukas ng makalangit na simbolo ng mata, ay wala pa ring nahanap. Ginagawa nitong medyo magulo ang Aaron. Sa isang banda, mayroon siyang tunay at walang kapantay na sense of touch, sa kabilang banda, sinubukan niya ang makalangit na husay sa mata ng piyansa. Mahigpit na nagtutulungan ang dalawa noon, ngunit sa panahong ito, nagkaroon ng contradiction sa pagitan nila. Alin ang parang totoo at alin ang parang tama, na talagang medyo gumuho. Ano ang dapat kong gawin? Nang si Aaron ay sobrang nalilito, biglang, parang may naisip siya. I see. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!